reminder lamang po, later on, after po ng ating service, may lunch fellowship, and then we will be having our biblical counseling training. At ito po ay mahalaga na inyo pong maatendan. At may mga bagay po na mahalaga na ma-address po regarding especially on how we deal and situations in life. Dahil ito po ay importante. Dahil sa pang-araw-araw po natin, kailangan po natin yung tama at biblical na perspective. Okay? At the same time, praise God at may mga kababaihan po tayo naging representative kahapon to attend sa Higher Rock, yung Women to Women about finances. I heard from Del na I do believe majority of you dati naka-attend na lang sa kanyang husband kay Brother Monsi Casas. Pero iba daw yung tinuro din daw kahapon. So more practical daw and maging si Del was really blessed regarding po daw dun sa teaching na yon. So I do hope na may apply po ng ating mga kababaihan yung kanilang mga natutunan at tunay na maging blessing po yung turo po na yon sa kanilang mga buhay. Okay? So maybe may I invite everyone to pray with me as we study the Word of God. Lord, once again, it is indeed a blessing to be here once again to study your Word, to gather together, to worship you, to pray together, O God. And we pray, Lord, that you will once again open our hearts and our minds and help me, Lord God, to truly share your Word, O God, in accordance to your Word. May the Holy Spirit empower me and guide me, Lord God, to be faithful, O God, to your Word. Bless each one, bless us all, O God, and may you be glorified. In Jesus' name we pray. Amen. Anong obedience nga po ba dapat ang ating ipinagkakaloob sa leaders ng ating mga church, ng ating church? Naalala ko one time sa isa kong kakilala na mayroon siyang boyfriend at ito daw ay dahil sa utos ng kanyang pastor. Okay? Dapat kayong dalawa ang mag-on. Okay? Sila daw sa church nila ay pinaparehas ng pastor nila kung sino sa tingin niya ang dapat na kanilang maging asawa. Napag-isip nga ako, gawin ko kaya sa church ko yun. Siguro pinalayas nyo na ako dito at sinumbong nyo kagad ako kay Pastor Bob. Brother Bob, Pastor Bob, yung pinadala nyo po dito, nagiging kulto na. Okay. Sabi ko nga actually sa kanya, in a way, hindi biblical ang ipinag-uutos ng pastor mo sa iyo. Okay? Paano kung hindi mo siya mahal? Paano kung mag-asawa na kayo at hindi talaga kayo magkasundo dahil hindi nyo talaga gusto ang isa't isa? Okay? Dahil hindi din po actually panawagan naming mga pastor ang magpare-parehas. Siyempre may mga gusto kami para sa isa't isa dito, pinagpipray ko yun, pero hindi ko pwedeng sabihin. Okay? At meron po mga ganong klaseng pagkakataon na actually nakakalungkot nga, hindi ko lang ito one time na narinig. Narinig ko ito. Itong church na ito, yung una kong nabanggit sa inyo, from the south. Okay? Yung isang nakwento naman sa akin, na ganito din actually, yung kanilang pananaw, from the north naman. So from north to south, may mga problema po in terms of obedience. Kasi syempre, ang sasabihin po ng pastor, ay obey your leaders and submit to them. Siguro nakikita ninyo ito sa maraming mga kulto, ang pagsunod nila sa kanilang mga kinikilalang pastor o leader ng kanilang church na hindi ayon sa katotohanan ng salita ng Diyos. Yung iba nga willing pang mamatay, di ba? Habang kanilang tinatago yung kanilang leader. Okay? Wala akong pinapatamaan. Nasa may Davao siya. Pero in a lot of ways, marami pong ganitong klaseng sitwasyon na mainly, hindi natin maano, no? Baka siguro kakulangan lamang sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at tayo po in a way sa ating church, we are to be thankful with the Lord. Ako, I'm so thankful with Higher Rock on how the Lord have used Higher Rock na makita po talaga kung ano nga po ba yung leadership. Okay? Kung paano nga po ba dapat tayo mag-obey sa kanila. Okay? Ang problema po kasi, pagsunod na sa tao at hindi na talaga sa kalooban ng Diyos ang ginagawa po ng iba.
Ang kanilang rason daw ay sabi nila sa Bible, obey and submit. Ano nga ba ang obedience at submission na panawagan ng writer ng Hebrews dito sa chapter 13:17? Okay? Ito ay mahalagang pag-aaral pero naisip ko din na parang ang hirap naman ituro nito dahil parang self-serving para sa akin. Di ba? Kaya sabi sa akin ng wife ko, ano bang passage mo? Sabi ko yun nga, obey your leaders eh. But in truth, ako din po ay nakapailalim sa leaders ng church ng hierarch. Paano ko nga ba ito na i-apply bilang isang member din po ng hierarch? Siguro atin pong basahin ang ating passage ngayong umagang ito sa Hebrews 13:17 at sabi po doon, Hebrews chapter 13 verse 17 in ESV version, obey your leaders and submit to them, for they are keeping watch over your souls as those who will have to give an account. Let them do this with joy and not with groaning, for that would be of no advantage to you. Bigyan ko lamang po tayo ng outline, at actually yung outline po na ito ay ipa-follow ko lamang po yung kay Richard Phillips dahil simple lamang po yung kanyang approach. Okay, siguro yung unang-unang pinaka-importante is definition ng obedience tsaka ng submit. Okay, atin tignan po ito in Greek para makita po natin ito. Then we will be studying the 6 reasons for obedience and submission. Obedience, submission, they keep watch, they give an account for their joy, for your advantage. Ang maaral lang po natin ngayon is yung definition at yung unang bahagi po ng 6 reasons, which is obedience. Dapat isasama ko yung submission, kaya nga lang while finishing it, sabi ko mukhang aabutin ako ng mahaba dito at marami kong kailangan explain regarding the difference of obedience and submission sa leaders. Okay? Simulan po natin ito with definition. Okay? Obey. Okay? In BDAG, simple lamang po, obey, follow. Okay? Siguro, simple lamang po natin makikita iyon in English definition. At yung obey din po in Launida, another Greek lexicon, is to submit to authority or reason by obeying. To obey. Parang directly lang, obey ka lang. Okay? Later on, I'll be explaining more about it. Yung word naman na submit in BDAG means to yield to someone's authority, yield, give way, or submit. Ang definition naman nito sa Launida is to submit to the orders or directives of someone. So kung atin pong titignan, yung mga definition po na ito, madali po siyang intindihin, pero mahalaga na makita po natin yung pinanggagalingan nito kung bakit kailangan nga ba natin mag-submit at mag-obey sa ating leaders. Mahalaga na ating masimula ng ating pag-aaral na mabigyan ito ng kahulugan dahil itong dalawang po ito ay commands. Okay, ito po yung imperative. Present active imperative po yung ito. Ibig sabihin patuloy dapat tayo na nag-obey at nagsasubmit sa ating leaders. At ito po ay binigay ng manunulat bilang command sa mga Hebrew Christians at that time. So, simulan po natin doon sa 6 reasons for obedience and submissions. Number 1, obedience. So, yung command, obey your leaders. Sino nga ba ang ating i-obey? Okay? Sabi sa ating passage, ang ating leaders. Pero maganda na makita po natin, mahalagang makita natin dito, ano nga ba ang definition ng leader dito? In Greek, yung word po na leader in BDAG is to be in a supervisory capacity, lead, or guide. Okay? In Launida naman po, dinefine po ito dito na to rule over with the implication of providing direction and leadership. Mahalaga po yung word dito na guide and providing direction. So, ibig sabihin, i-obey natin yung nag-guide sa atin at siyang nagpo-provide ng direction. Okay? Mahalaga po na makita natin ito. Sabi ni Richard D. Phillips sa kanyang commentary, sabi niya, true spiritual leaders are those who go before the flock into the Word of God, into prayer, and into the Christian life. Just as the great message of Hebrews is that Jesus is our all-sufficient guide leading us to God, so also our Lord has appointed leaders in the church to guide us on His behalf. So, ang leaders po ay pinadala po o inappoint ng ating Panginoong Diyos to guide us on His behalf. So, aking susundin ang aking leaders dahil sila ang naggagabay sa akin na sumunod kay
Jesus. So, ang ino-obey natin ay isang leader, ang description niya ay taga-guide. Okay, nagpo-provide ng direction to the Lord. Okay, ibig sabihin, maliban doon, hindi dapat tayo mag-obey. Kasi importante na makita po natin yung directive. At bibigyan kong linaw po itong mga bagay na ito. Parang katulad nung sinabi ni Paul in 1 Corinthians chapter 11 verse 1, "Be imitators of me as I am of Christ." So sundin daw natin si Paul, gayahin natin siya, katulad ng kanyang paggaya at pagsunod kay Kristo Jesus. So may directive. Okay? Susundin lamang siya dahil siya ay sumusunod kay Kristo Jesus. Kung hindi siya sumusunod kay Kristo, hindi dapat. Mahalaga na makita natin muna kung sino ang kanyang sinusunod sa kanyang buhay. Kanino nga ba siya nagpapasakop? Dahil ito ay nakatuon sa context ng church, sino nga ba ang may authority sa church? Mahalaga na makita natin ito. Sino nga ba ang may authority sa church? Si Kristo Jesus lamang. Kasi, mahalaga na makita natin, Jesus Christ is the chief shepherd. I am the under-shepherd. So, ibig sabihin, follower lamang ako ng ating Panginoon. Nakapailalim ako sa Kanya. Parang katulad ni Paul, imitate me, be imitators of me as I am of Christ. So, mahalaga na makita natin na ang authority dito sa church ay si Kristo Jesus. Okay? Sabi nga po sa Ephesians chapter 5 verse 23, "For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, his body, and is himself its Savior." Then in Colossians chapter 1:18, parehas din po ito, sinabi po dito ni Paul, "And he," si Jesus Christ, "is the head of the body, the church. He is the beginning, the firstborn from the dead, that in everything he might be preeminent." Mahalaga na makita po natin palagi at titignan natin na ang ating leader sa church ay ang ating Panginoong Jesus. Siya ang head ng ating church. Actually, marami pa pong ibang mga passage na nagtuturo sa atin yung supreme authority na ito ay nanggagaling lamang o it only belongs to Jesus Christ as the head of the church. So, importante na sa simula pa lamang ng ating pag-aaral ay ma-layout po natin na natin kung sino nga ba ang dapat nating sinusunod. Okay? Kung ang leader natin, pastor, o iba pang mga itinalaga ng Diyos na mag-guide sa atin dito, sa ating church, patungkol sa ating paglago at sa ating paglakad bilang isang mananampalataya, dapat din siya tunay na lumalakad din sa Panginoon. Mahalaga na makita natin yun. Okay? Atin silang sundan, atin silang i-obey. Kaya nga, makikita natin, katulad kunyari, ng mga nakakatawa man, pero yung susundin ko siya dahil sabi niya, maging boyfriend ko to, maging asawa ko siya, pero wala yung directive sa word ni God. Hindi yun pagsunod dahil wala naman inuutos ang ating Panginoon na ang pastor ay mag-partner o maging parang kupido sa church. 'Di ba? So, ibig sabihin, when we obey a leader, we are, first of all, to be reminded that we are obeying Christ. Yung leader na ito, nakalinya lamang dapat siya palagi sa kalooban ni Kristo Jesus. Kung hindi ito nakalinya sa salita ng Panginoon, sa disenyo at plano ng ating Panginoon para sa church, meron kayong reason not to obey. Naintindihan niyo yon? So, ibig sabihin, everything that I will say and everything that I will ask you to follow me, it should always be in line with Christ. Ngayon, kapag hindi kayo nag-obey sa akin, at the same time, nakalinya naman ito sa salita ng Panginoon, at nakalinya sa plano at kalooban ng Panginoon, at hindi kayo sumunod, then that will be sin. So, hindi tayo nag-obey dahil sa tao. Nag-obey tayo sa tao dahil kinikilala natin ang taong ito na itinalaga ng Lord, ng ating Panginoon, na leaders ng ating church, hindi lamang ako, kung may eldership man ng ating church, dahil sila unang-una
ay nakakakilala at nagpapakumbaba sa authority na meron si Jesus Christ. Kaya nga ako palagi ko sinasabi, it's not me. It's always about Christ. It's always about God. Ako ay taga-sunod lamang din ng ating Panginoon dahil ako ay kanyang under shepherd. Okay? So kung ang leader natin, pastor, o iba pang mga itinalaga ng Diyos na nag-guide sa ating paglago bilang isang mananampalataya, dapat siya lumalakad din sa Panginoon. At ngayon atin siyang i-obey. Naalala ko lang ang isang kausap ko one time, dahil sa sitwasyon sa church nila, na ang kanilang pastor, in some way, ay wala pong ginagawa. Walang makikitang malinaw na pagsunod sa kalooban at plano ng Diyos para sa church. Alam mo yon, lazy pastor. Wala siyang direction, wala siyang plano, wala siyang ini-establish or itinataguyod na ministry. Wala siyang evangelistic mind, heart for the people. Pero siya pa rin ay nananatili sa church na iyon. Alam mo yun, parang ang weird. And then sabi sa akin ngayon nung taong ito na aking kausap, sila pa rin, in a lot of ways, ay sumusunod sa pastor na ito. Sabi ko nga, for so many years, kayo pa rin ay nagpapatuloy sa church ninyo. Kung ako siguro, kakausapin ko na kaagad yung pastor, kung wala talaga siyang plano na kumilos at maging submissive at gumawa ng pagkilos sa kanyang panawagan bilang isang pastor na sumunod kay Jesus, kung hindi niya gagawin ito, aalis ako. Kasi hindi pwede na mananatili ako sa isang church na kung ang aking pastor ay hindi sumusunod din kay Kristo Jesus. Hahanap ako ng ibang church. Kung yung church na ito, leadership nila, clearly disobeying God, isang reason yon for you to leave the church. Kasi obey the leaders eh. Leaders who will guide you and who will provide direction for you to grow in Christ and to follow God. Yun yung command dito. Hindi lang dahil, leader nyo ako pastor ninyo ako, i-obey nyo ako. Stand up. Sit down. Di ba parang niloloko lang tayo kapag gano'n eh. Malinaw po dapat na yung ating pagsunod sa leaders ay nakapasakop din siya sa salita ng Panginoon at sa otoridad ng ating Panginoong Diyos. Actually, nakakalungkot po yung ganong klaseng church, ganong pastor o leader na alam mo yon, walang ginagawa na kapamaraanan para mag-guide sila para sa ating Panginoong Diyos. Yung nakausap ko nga dito sa aking binabahaging istorya, sabi niya nga sa akin, ang problema ko nga po, pastor, hindi ako na-encourage daw kasi wala siyang ministry. Alam mo yun, ang trabaho lang ng pastor daw na ito ay Sunday preaching. Wala silang, walang evangelism, mag-i-start ng Bible study after three meetings, wala na. Tapos pag naisip na magba-Bible study ang mga kalalakihan, although maliit lang kasi yung church nila, they're around 13 nga eh. Sa loob-loob ko nga, for 12 years, hindi lumaki yung church mo, questionable kagad din yung bagay na yun. So, alam mo yun, why would you stay? Why would you not speak up kung alam natin yung panuntunan ng ating Panginoong Diyos? So, ito po yung mahalagang katotohanan na ating pong makita. Ngunit hindi lamang iyon maganda na makita din natin, mahalaga din na makita natin, na ang leaders na itinalaga ng Diyos sa ating church ay mula din sa Diyos. So, yung una, siya ay nagpapasakop sa Diyos. Nakikita natin yung pag-guide niya sa atin. Pangalawa, susundin natin yung leader na ito kung siya ang bangaba ay nakapailalim doon sa qualities na itinalaga ng ating Panginoong Diyos. So, ibig sabihin, kung disqualified siya doon sa qualities of an elder, then hindi siya worthy ng ating submission. Okay? Ibig sabihin, sila ay dapat na qualified at nakaayon sa salita ng Diyos. Hindi nating susundin ng isang leader kung wala rin po sila doon sa qualification na ito. So mababasa po natin ito sa 1 Timothy chapter 3 verses 2 to 7. Ano nga po ba yung qualities ng isang elder o ng isang pastor o ng isang leader? Sabi po sa 1 Timothy 3, 2 to 7, therefore, an overseer
must be above reproach. Okay, above reproach, the husband of one wife, sober-minded, self-controlled, respectable, hospitable, able to teach, not a drunkard, not violent but gentle, not quarrelsome, not a lover of money. He must manage his own household well with all dignity, keeping his children submissive. For if someone does not know how to manage his own household, how will he care for God's church? He must not be a recent convert, or he may become puffed up with conceit and fall into the condemnation of the devil. Moreover, he must be well thought of by outsiders, so that he may not fall into disgrace, into a snare of the devil. So marami pong qualification na ibinibigay dito si Paul na dapat po nating tignan. Okay? Kung itong elder nga ba na ito, pastor nga ba na ito ay qualified, dapat po pasado po siya sa mga inilatag po ng ating Panginoong Diyos na biblical qualification. Ngunit, hindi lamang po ito makikita sa 1 Timothy chapter 3. Makikita at ulitin pa ulit ni Paul sa sa Titus chapter 1 verses 5 to 9. Okay? Sabi dito ni Paul kay Titus, "This is why I left you in Crete, so that you might put what remained into order and appoint elders in every town as I directed you." Okay? Ano daw yung anong qualities ng i-appoint niyang elder? So, syempre, hindi naman parang nandito ka, sige, ikaw lang yung lalaki dyan, elder ka na. Hindi pa pwedeng ganon. May qualification. Okay? If anyone is above reproach, the husband of one wife, and his children are believers and not open to the charge of debauchery or insubordination. For an overseer as God's steward must be above reproach. He must not be arrogant or quick-tempered or a drunkard or violent or greedy for gain, but hospitable, a lover of good, self-controlled. Naral natin yung self-control last Sunday. Self-controlled, upright, holy, and disciplined. He must hold firm to the trustworthy word as taught, so that he may be able to give instruction in sound doctrine and also to rebuke those who contradict it. So siguro yung mga dinagdag dito, yung he must hold firm to the trustworthy word. Ibig sabihin talagang siya ay tumatayo sa katotohanan ng salita ng Panginoon. Hindi siya nagpapadala sa mga tao, hindi siya nagpapadala, 'di ba? Meron nga ako nakausap na isang pastor, sabi niya, sino ba naman ako para kausapin siya? Mayaman siya, mahirap lang ako. Alam mo yon, yung tumitingin siya sa antas ng tao. Hindi po dapat tayo ganoon. Kumbaga, we are to stand in the Word of God. Kung ano yung dapat nating gawin, yun po yung dapat nating sundin sa ating Panginoon dahil ito yung kanyang katotohanan. Hindi lamang po din in Titus, pero mahalagang paalala din po yung binigay ni Peter. Sa 1 Peter chapter 5 verses 1 to 3, sabi dito ni Peter, at ito'y panawagan niya para sa mga elder at paalala niya sa kanila na ito yung dapat na kanilang maging buhay. So I exhort the elders among you as a fellow elder and a witness of the sufferings of Christ, as well as a partaker in the glory that is going to be revealed. Ito kanyang instruction. Shepherd the flock of God that is among you. Ibig sabihin, you are to shepherd them. So as an elder, marunong siyang mangalaga ng kanyang mga flock. Okay? Exercising oversight, not under compulsion, but willingly, as God would have you. Not for shameful gain, but eagerly. Not domineering over those in your charge, but being examples to the flock. So dapat ito yung qualifications na ating tinitignan. Kung ako ay mag-o-obey sa isang leader, sa isang pastor, dapat qualified siya at ayon sa salita ng Panginoon. Kaya nga actually, marami pa rin mga churches ngayon na nanatili kahit na hindi na qualified yung pastor kasi pastor siya kailangan lang sundin. Pero hindi nila alam. Kaya nga nung may nakausap ako, nasabi nila, Brother Jay, Pastor Jay, sa probinsya, basta sabihin lang niya na gusto niyang magpastor, magpapastor na siya.
Basta't siya marunong magbasa, mag-explain, pastor na. Hindi po ganon. Hindi po porket eloquent, magaling magsalita, pwede na magpastor. 'Di ba? Nung inaral natin yan doon sa Corinthians, na not in eloquence, si Paul na nagtuturo, pero in power or by the power of the Holy Spirit. Kasi hindi naman po tayo pagalingan ng oratory skills Ang importante, gabay po yung pastor ng banal na espiritu sa kanyang pagtuturo na nagiging malinaw para sa lahat kung ano yung salita ng Panginoon para kanilang maunawaan ito at kanila itong maisabuhay. Sa BSL po, dito po sa ating church, ang blessing ninyo ay pinadala na ako dito sa inyong church bilang isang na-assess na. Okay? Approved na ng leaders din ng Hierarch. I am confirmed by Pastor Bob as a qualified pastor of Hierarch Christian Church. Okay? Blessing po yun. Ibig sabihin, meron na nag-assess sa akin. Kasi siguro after 2 years, 3 years yata in the ministry, sayang nga yun kasi may letter yun that you are already confirmed as a pastor of Hierarch. Hindi ko alam kung saan ko na itago. Gusto kong hanapin hindi ko alam na mahalaga pala yun para kapag may nagtanong sa akin, ikaw ba? Talaga bang confirm ka ni Pastor Bob? Saan ang ebidensya mo? So, natanggap ko nga yun. Actually, late na, ilang months na nakaraan dahil nga naka-assign po ako sa Albay. So, while I was in Albay, I was already confirmed to be a pastor. Okay? So, ibig sabihin, pumasa po ako dun sa mga qualifications po na ating tinignan sa Scripture. Okay? Ngayon din, kayo din, actually, dapat mag-evaluate din sa akin. Sa aking pagiging leader ninyo, sa aking pagpapastor, ako nga ba din ay tunay na nakalinya sa qualification na ating nabasa at nabanggit? Kayo din mag-check. Okay? Kasi kung hindi, di questionin niyo po ako. Pumunta po kayo kay Pastor Bob. Pastor Bob, hindi yata confirm si Pastor J o si Brother J sa kanyang panawagan. Hindi yata kami ginaguide patungo kay Kristo. Okay? At may favoritism yan palagi. Gustong-gusto niyang tawagin si Lennox. Kasi gustong-gusto ko si Lennox dahil hindi nagsasubmit. Tinitest ko yung submission niya. Joke lamang po yun. Pero alam niyo yun, kumbaga, it is a blessing to have a pastor who is confirmed. Because not all churches may ganito po. Hindi po lahat ng churches merong pagsunod talaga doon sa biblical qualifications. At makikita nga natin ngayon yung kahalagahan ng submission o yung pag-obey po sa ating leaders. Okay? Hindi lamang yun. So yung una, yung authority niya, kinikilala niya yung authority ng ating Panginoong Jesus. Pangalawa, qualified siya doon sa qualifications na ibinigay ng ating Panginoong Diyos para tayo ay mag-obey sa Kanya. Ngunit hindi lamang po yun, kung ang Diyos ay nagtalaga ng leaders to rule in our land o sa ating government, may command din na tayo sa kanila na mag-obey. Kung ang tao, tayong mga mananampalataya, nabasa natin ito at inaral natin ito sa Romans 13:1 and 2, sabi doon, let every person be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God, and those that exist have been instituted by God. Therefore, whoever resists the authority, resist what God has appointed, and those who resist will incur judgment. Kung merong binigay ang ating Panginoon na ruler sa ating bansa at tayo tinatawag to obey them, meron din pong ibinigay ang ating Panginoon para sa church, para kanyong i-obey. Malinaw po? Kasi baka mas mamaya, mas gusto nyo pa mag-obey sa bawal tumawid na kamamatay kaysa i-obey ako. Di ba? Kumbaga, kung meron mga rules and regulations o law in the land that we obey faithfully, and then tapos pagdating sa church, wala kayong obedience sa leaders, nakakalungkot po yun. Kasi yung mga taong yun, hindi naman din actually nakalinya para sa pag-guide sa inyo, sa inyong spiritual walk. Kung hindi, para magkaroon lamang tayo ng kaayusan dito sa mundong ito. Okay? Mahalaga po yung mga bagay na yun para sa ating bansa, pero mahalaga din yung command
to obey your leaders and submit to them. Sabi nga ni John MacArthur, para at least manggaling po sa kanya at hindi sa akin, but for believers, God's most important rule is through spirit-controlled men. Someday, God will rule all the earth through His Son, the King of Kings, but in the meanwhile, He rules His church through godly men. Okay? Those who are qualified, those He appointed as leaders. Submission to these men, therefore, is submission to God. Mahalaga na ating nabasa sa ating pag-aaral ngayon, yung biblical qualifications ng isang elder, and I do hope na inyong nakikita ang mga qualifications na yon, mainly sa aking buhay, by the grace of God, grace dahil ang Diyos lamang din ang siyang nag-i-enable sa akin na mailinya niya ang aking buhay sa mga qualifications na ito. Because in all reality, hindi po kaya talaga ito ng isang tao unless that person is called into ministry. Kasi si Lord lang din naman na magpo-provide nung kakayanan na maging qualified ang isang tao. Not because, alam mo yon, ako ay ito. Hindi, siya yung nag-sustain. Siya yung nag-enable. Siya yung nagbigay ng kakayanan na ako ay tunay na mailinya doon. So, walang pwedeng magmayabang, magmalaki na isang leader dahil alam namin na hindi kami ito apart from the grace of God. So, mahalaga po ito na ating makita. Recently, when I went to Ozamish, dito pong mga nakarang araw from Tuesday to Thursday, Friday morning po kasi nandito na rin ako, akin din pong itinuro dahil nagpunta po ako doon to give counsel, to help out in terms of counseling yung kanilang leadership po sa kanilang church. At itinuro ko po, part po ito sa directive sa akin ni Pastor Bob for them to teach. Tinuro ko po yung 2 Timothy chapter 3, yung biblical qualifications of an elder. At the same time, tinuro ko din sa kanila yung 26 qualifications ng isang leader na nakaayon sa buhay ni Paul. Ito po ay mula sa book ni John MacArthur na book on leadership. Okay? Aking babasahin yung mga characteristics na ito upang magkaroon din kayo ng pag-unawa kung ano nga ba dapat ang isang leader. At ito nga din ba ay nakikita sa mga leaders ng ating church ngayon. So ako, inilalagay ko ang aking sarili ngayon sa inyong harapan na ako ay, alam mo yon, accountable. Okay? Kung wala po ito, pwede kong magsabi, ito, ganito lang ang leaders. So dapat po, yung 26 characteristics na akin pong babanggitin, hindi ko po siya bibigyan ng explanation dahil aabutin po tayo ng siyam-siyam dito. Dahil 26 characteristics po ito. Mahalaga po na nakikita po ito sa leaders. So, ibig sabihin, kung meron isang karakter dito na hindi nyo nakikita sa akin, pwede nyo akong kausapin. At dapat na ito ay mag-manifest po sa aking buhay. For assurance lamang din po, by the grace of God, alam ko naman na nakita ko yung mga qualifications po ito, itong characteristics na ito, though not perfect and still growing sa mga bagay na ito, pero mahalaga po na nakikita po ito sa isang leader. Okay? 26 characteristics. At atin pong iisa-isahin ito. A leader is trustworthy, na pagkakatiwalaan. Okay? A leader takes initiative. A leader uses good judgment. So, isipin nyo na yun sa akin, ano? Ito ba si Pastor Jay? May initiative ba ito? Okay. A leader speaks with authority. A leader strengthens others. A leader is optimistic and enthusiastic. A leader never compromises the absolutes. Ibig sabihin, hindi siya nagko-compromise sa mga truths. Ibig sabihin, ito malinaw na ito, hindi siya magko-compromise, kundi magpapatuloy siya na gawin ang katotohanan ng salita ng Panginoon. Okay? A leader focuses on objectives, not obstacles. A leader empowers by example. Dapat nakikita din sa kanyang buhay yung kanyang mga itinuturo at ginagawa because hindi lamang po dapat ako nagpipreach, dapat po ako din ay doers ng aking mga tinuturo. A leader cultivates loyalty. Okay? Loyalty not to me, but because I am loyal, following the Lord, kayo din na isasama ko na tayo ay maging isa para kay Kristo Jesus. Okay? Number 11, a leader has empathy for others. A leader keeps a clear conscience. Ibig sabihin po ng clear conscience, wala pong guilt
sa kanyang mind. Kasi mahalaga po ito, no? Meron po akong isang kilalang pastor na yung kanyang sitwasyon ganito lamang. Pastor siya, tapos pinag-usapan siya ng iba. Tapos nagtampo siya ng matindi doon sa mga, nag-usap-usap patungkol sa kanya. Mainly, kaya po siya nagtampo at nainis at nagalit dahil meron po siyang mga kasalanan. Kaya natatakot siya na baka pinag-usapan siya sa kanyang mga ginawang pagkakamali o kasalanan, kaya po siya wala pong clear conscience. Ako, kahit pag-usapan ninyo ko, clear ang konsyensya ko. Kayo na yung bahala sa sarili ninyo. Dahil kayo ang i-judge ng ating Panginoon at hindi ako. Because I have a clear conscience na kung meron akong nagawang mali, aaminin ko kagad yon at hindi ko itatago. At ako, clear conscience na as of now, by the grace of God, and only by His help, and only by His will, okay, ako po ay alam ko na lumalakad with a clear conscience. Okay? A leader is definite and decisive. A leader knows when to change his mind. Hindi po siya yung palaging pabago-bago ng isip. Parang alam mo yung konting ganito, ay, iba na lang kulay natin sa Pasko. Ay, iba na lang ulit. Ay, pupunta tayo dito. Ay, wag na lang. Di ba parang, hindi ba kayo mainis nun? May tama po na pag-change ng mind. Okay? Kasi dapat unang-una, definite and decisive siya. Na pag-aralan niya na ang lahat for the church. Inaral niya, pinag-pray niya, plinano niya, at tinignan niya na kung ano yung mga dapat niyang gawin. Kaya hindi siya, alam mo yung pabago-bago ng isip. Okay? A leader does not abuse his authority. Okay? Siguro hindi ko naman inabuse yung authority ko, no? Dito. Doesn't abdicate his role in the face of opposition. Hindi siya nagbaback down kapag mayroong nag-o-oppose sa kanya, kundi nananatili siya na tumatayo sa salita ng Panginoon. A leader is sure of his calling. Ako, I'm thankful for the Lord na ipinakita niya po sa akin yun na, nga Lord, tingin ko nga Lord, called po ako sa pagiging pastor at pagiging isang elder. Okay? A leader knows his own limitations. Alam ko yung weaknesses ko. Kaya hindi ako pwedeng magmayabang na parang alam ko ang lahat. Hindi ako Mr. Know-it-all. Di ba, honest ako sa inyo. Pag hindi ko alam, hindi ko alam. Pag may nagtanong sa inyo na question about the Bible, sasabihin ko sa inyo kaagad, aaralin ko, babalikan ko kayo. Okay? Mahalaga po na nakikita po natin yun. Okay? Yung humility part. A leader is resilient. Okay? Tough. Nagpapatuloy. Kahit mahirap yung sitwasyon, kahit hindi maganda yung sitwasyon, yung circumstansya, he is resilient to continue. Okay? Parang siguro, no? Si Pastor Bob, kahit na meron siyang MG, myasthenia gravis, resilient. He still teaches the Word of God. Hindi siya yung parang, konting sakit, parang alam mo, konting disappointment in life. Ayoko na, tamad na ako magpastor. Yung mga tao, ayaw makinig. Hindi tumatawa sa jokes ko. Okay? Ayoko na magpastor. Hindi, resilient. Always going. Okay? A leader is passionate. Okay? A leader is courageous. Hindi siya natatakot kung sino man. Okay? At ang importante, dahil alam niya that he is an ambassador of Christ, that he is called to be an under-shepherd, kanya pong gagawin ang kanyang panawagan in the power and in the grace of God. A leader is discerning. He knows the Word. At di-discern siya in accordance to the Word of God, not by emotions, not by feelings. Okay? A leader is disciplined. May disiplina ba ang leader ninyo? Nagpipray ba siya? Nagbabasa ba siya ng Bible? Nag-aaral ba siya? Okay? Ginagawa niya ba yung mga spiritual disciplines na kanyang alam na dapat niyang gawin? Siguro ako, ang pagkukulang ko lang po ay fasting. Hindi po ako nagpa-fast talaga dahil meron po akong sakit sa tiyan. Bawal ako magutuman. Kaya nga nag-iisip ako, paano kaya yon? Okay? Paano kaya yon? Okay? A leader is energetic. Okay? Siguro nakita niyo naman ng pagiging energetic ko, no? Sa maraming pagkakataon dito sa church. Hindi siya yung alam mo yung parang palaging tinatamad. Ay, Sunday. Oh Lord, have mercy. Alam mo yung parang gano'n na ayaw niyang mag-serve, tinatamad siya, wala siyang gana. They always energetic to serve the Lord. Full of energy to talk to people. Okay? A leader knows how to delegate.
Alam niya, sabi ko nga yung delegation, ito mahalaga po itong delegation na ito. Yung delegation po is not just parang, ikaw wala kang ginagawa, ito gawin mo yan. O ikaw, nakatambay-tambay ka lang dyan, ito gawin mo para maging productive ka. Hindi po ganun yung delegation. Delegation is knowing the people, knowing them in accordance sa kanilang skills at kung ano yung kaya nilang gawin. So, ibig sabihin, a leader must have that right communication with every people. Kilala niya dapat kayo. Okay? At alam niya kung ikaw ay magiging kagamit-gamit sa gawain na ito. So, hindi lang siya, yung bigay lang ng trabaho kung kani-kanino. Pero alam ko, kinikilala ko kayo kung ano yung mga kapasidad dapat ninyo na inyong kayang gawin. At yun po ay bahagi din po ng pagiging isang leader. Ibig sabihin, ang leader dapat people person. Hindi siya yung parang isang leader na parang walang pakialam sa inyo at hindi kayo kinakausap. Kasi dapat kilala kayo kung sino kayo at kung ano yung kapasidad na kaya ninyong gawin upang kayo ay mabigyan ng tamang delegation ng trabaho na pwede nyong maitulong at mai-contribute para sa paglago ng ating church. Okay? A leader, last of all, is Christ-like. Nakikita nga ba ang karakter ni Kristo Jesus? Not perfectly, because a leader, tao pa rin po ito, siya pa rin po ay nagkakasala, pero siya ay may takot sa Panginoong Diyos, meron siya kagad na response ng repentance sa kanya nagagawang kasalanan at patuloy pa rin siya na nagnanais na lumago sa wangis ni Kristo Jesus. So sa 26 characteristics po na ito, I do hope, sana po nakikita nyo po yung mga characteristics din na ito sa aking buhay. Mahalaga na meron po tayong guide kung ang leaders nga ba natin ay pinagkalooban ng Diyos ng biyaya na magkaroon ng character na ito. Kasi confirmation yun para sa inyo na ang aming pastor, na ang aming leader, tunay nga nakapailalim at binibigyan ng biyaya ng Diyos sa bawat pagkakataon na kanyang magampanan ang kanyang panawagan bilang isang leader. Dahil kung ang unang panuntunan natin ay obey your leaders, na sila ang ating guide in our walk bilang isang mananampalataya, guide sa atin na sumunod at lumago kay Jesus, nakikita nga din ba ang iba pang mga palatandaan na sila ay tunay na tinawag ng Diyos na maglingkod sa kanyang church. Mahalaga po na ma-establish natin ang qualifications na ito sa ating church. Okay? So, yun po yung mga unang bahagi. Not only that, okay, another help for you to check regarding the qualification po ng isang leader natin. Dahil tayo po ay may membership at you are to thank the Lord for this, tayo po ay meron ding membership manual. Okay? Naalala ko lang, may nakausap po akong isang pastor na kasamahan ko po sa IGSL at sabi niya nga sa akin, alam mo, Kuya Jay, dahil ang tawagan po namin sa IGSL is Kuya, sabi niya, Kuya Jay, actually hindi ko talaga naintindihan yung ini-explain mo about membership ng church. Though pinadala ko sa kanya yung membership manual para magkaroon siya ng idea kung ano yung kanyang i-establish. Kasi ang thinking nila, basta't kung ang buhay nila, may pastor, may tagapagturo, nag-i-evangelize, okay na. Yun lang ang kanilang pananaw. Nakakalungkot po. Actually, if you go to a lot of churches, marami pong nakakalungkot na mga churches na parang ang thinking lang nila, dahil nag-Bible study ako, dumadami ngayon tayo, nagkasama-sama ngayon tayo, at marami na kayo, pwede na tayo ngayon magbuo ng church. Pero hindi nakalinya dun sa disenyo at plano ng Diyos in accordance to Scriptures. Kaya nga po, yung last Sunday, nagsimula po muli ako na magturo. Actually, yung first teaching lamang po ito. Dahil meron po tayo mga applicants for membership. Kanila pong nakita yung disenyo at plano at yung pagiging organized ng church na kung ano yung church natin dahil ito sa nakasulat sa salita ng Panginoon. Hindi ito yung parang naisip ko lang, okay, tayo ng church. Pero hindi po. Kasi in Scripture, clear po kung ano dapat yung church. At isa-isa po namin aralin ito, especially for those who are members of the church, nakita ninyo na meron tayong sinusunod na panuntunan upang yung ating church ay hindi mag-fall into, false teaching o isang kulto. Kasi ito po yung gabay natin. Ito po yung hedge na binibigay natin na ang ating panuntunan sa ating church
ay nakapailalim lamang sa salita ng Panginoon. At malaking blessing po ito sa atin dahil meron po tayong sinusundan na nakaayon sa salita ng Panginoon. Sabi ko nga sa kanila, ang inaaral namin ay proteksyon ng mga members ng church. Ito ay guide na dapat ninyong binabantayan kung ang pastoral ministry, particularly pastoral ministry, dahil ito po yung ating konteksto ngayon, ay tunay na nakalinya sa plano ng Diyos para sa church. Actually, malawak po ito eh. Malawak po yung membership manual natin dahil how we worship, how we evangelize, ano ba ang leadership, ano ba yung pastor, ano ba yung eldership, nakalagay po lahat yan doon. Ano ba yung ating ordinances na sinusunod. So, may manual po tayo na filled with biblical verses para ito ay tulong para sa atin na makita na ang ating ginagawa sa church ay ayon sa kalooban ng Diyos. So daanan ko lamang po ng sandali yung paalala po sa atin sa membership manual. The work of the pastor. Okay? So kailangan nyo po na nakikita din po yung mga qualities po na ito sa kanya. Sabi nga, a pastor, whether the senior pastor or an associate pastor, is a vocational elder, meaning he is engaged in his work full-time. His primary activities includes praying. So, hindi ko nababasahin yung mga biblical passages, pero ito po ay panawagan ng isang pastor sa kanyang ginagawa dapat. Praying, evangelizing, equipping, defending, loving, laboring, modeling, leading, feeding. Pinapakain ko naman kayo, no? Hindi yata kayo gutom. Hindi. Yung feeding po is the Word of God. Okay? Baka mamaya, nagugutom na kayo ngayon. Teka lang, kailan ba ako nilibre ni Brother J? Parang ang nililibre lang ni Brother J palagi si Lennox. Diba? So, hindi po. Okay? Watching. Naku, nakakatakot. Netflix. Hindi po. Watching you. Watching over you. Okay? Dapat alam ko kung ano yung nangyayari sa inyong mga buhay. Warning. Okay, nagwa-warn ba ako? Teaching, exhorting, encouraging, correcting, confronting, rescuing. Naalala ko, ni-rescue natin si di ba? Nung madaling araw. Hindi, joke lang. Kasi meron pong emergency, nagpunta po kami sa NLEX para may i-rescue kami ni Brother Angelo nung madaling araw na yan. Diba? Rescuing from them na mag-fall po into false teaching. Okay? So, ibig sabihin, kung ito po, makikita po natin, meron pong gabay tayo as a church. Di ba ang ganda ng church natin? Pagka hindi ko kunyari daw, Brother Jay, alam mo, hindi ka nagmo-modeling. Kasi pag akyat mo sa stage, nakatayo ka lang. Hindi ka joke lang po yun. Masaya lang po ako ngayong umagang ito. Okay. Ibig sabihin po ng modeling, ipinapakita yung character ni Christ sa inyo. Kumbaga, dapat nakikita po yung bagay na yun. Yung aking itinuturo, ito nga ba ay nakikita sa aking buhay. Di ba ang ganda ng church na merong panuntunan na nakaayon sa salita ng Diyos dahil alam natin na ang inyong church na dinadaluhan ay tunay na biblikal. Hindi po lahat ng churches may ganito. Sila, bara-barabay. Naalala ko yung kwento sa akin nung kaklasmate ko, sabi niya, kami, ang target lang kasi namin, kuya, mag-evangelize. Pero ang problema, napabayaan namin yung mga tao sa loob. Hindi na sila lumago. Ang thinking lang kasi nila, yung command na make disciples of all nations. Na parang yun lang ang kanilang titignan. Hindi po, make disciples, pero may panawagan din kami na yun nga, mag-pray, evangelize, mag-equip, mag-defend, mag-love. Alam niyo yun, hindi lamang po mag-evangelism. Bahagi po yun, pero marami pa pong mga panuntunan na dapat po natin na nakikita na kanyang ginagawa. In our manual also, sabi doon sa parameters, the pastor must be driven by a concern for God, His glory and His truth, and not by a desire for ego fulfillment and a need to be in charge. No one dominated by self is fit for the pastoral ministry. So it's not about me. So kung nakikita nyo yung pastoral ministry ko is about me promoting myself and not Christ and not teaching about Christ, then I am not fit for the pastoral
Ministry. Di ba? Naalala ko yung ibang mga pastor na nakakausap ko, palaging ang tingin niya, yung kung magkano yung binibigay ng church sa kanya. Palagi siya nanghihingi sa kanyang congregation. Alam mo yun, nakakalungkot po na parang it's about him. Ang galing ko magturo. Ang galing ko magganito, magganyan. So it's not to be dominated by self. But a pastor must be driven by a concern for God, His glory, and His truth. Okay? Pangalawa na parameter is the pastor must not be self-willed. Hindi yung siya'y nasusunod in accordance sa kanyang sarili, kung hindi spirit-filled siya na ang kanyang nais ay masunod lamang ang salita ng Panginoon. Sabi nga, instead, alam mo yon, he must be open to other people's ideas. Okay? Papakinggan natin yan kung ano yung iyong naiisip. Okay? Hindi yung parang, tapos na, ito na yung gagawin natin. Ha? Walang question, ito ang gusto ko. Hindi po ganon. Siyempre, kung may ideas ang iba, pakikinggan po natin ang lahat ng ito. So, most of all, he needs to seek out the mind and heart of God and to do only what God wants done in His church. So, ito po yung dalawang parameters na dapat po nating tinitignan bilang tanda na ang pastor ko nga ba ay tunay na may pagpapasakop sa ating Panginoon. Bakit ko kailangan ituro ang mga bagay na ito? Kasi pwede ko naman ituro na obey your leaders. Diba? Obey nyo ako, okay na ito. Pero mahalaga na makita po natin ito. Para alam ninyo na ang pagsunod sa leader ay may qualification din. Okay? Hindi dahil siya ay nagsasabing pastor lamang o leader, ay susunod na lamang tayo blindly katulad na nangyayari sa maraming mga churches ngayon. Tayo ay sumusunod sa leader na may kasiguruhan tayo na ang ating sinusunod ay tunay din na itinalaga ng Diyos para sa ating church. Ngayon, magkakaroon kayo ngayon ng kasiguruhan ng joy. Na Lord, oo nga, no? Ngayon ko lang naisip na yung pag-obey ko sa Kanya will truly glorify you dahil ikaw lang talaga, Lord, ang siyang nagtalaga sa Kanya. Ngayon, yung command to obey your leaders ay namamagnify ngayon. Hindi yung leader, kung hindi, yung pagkilos ng Panginoon sa ating church na meron siyang ibinigay na isang elder or leader ng church na talagang galing sa Kanya. Parang ako, kay Pastor Bob, nung nakita ko ito, alam mo yung may joy ako na mag-submit dahil I know that this person is really appointed by God, chosen by God, called by God in the ministry. Naunawaan po ninyo yun? Para hindi magiging burdensome ang inyong pag-obey. Kasi humalaga nakikita natin yung qualification din po ng isang leader. Ang magkaroon ng church leaders na alam din natin na alam din nila ang kanilang responsibilidad sa church ay napakalaking blessing din po para sa buong church. Alam ko ang aking responsibilidad. Kaya nga ako naghihingi sa inyo palagi ng inyong panalangin, ng inyong suporta na tulungan din ninyo ako. Ako din mismo ay blessed na bahagi po ng Hierarch Christian Church dahil alam ko na nakaayon ang leaders nila sa kalooban ng Diyos at tunay na sumusunod kay Kristo Jesus. Kaya naman ako din, bilang member ng Hierarch, ako ay patuloy na nag-o-obey din sa kanilang leaders. Pero tandaan po natin, wala pong perpektong leaders. Do not think na tamang perfect. Wala ho kayo mahahanap na perfect pastor, perfect leaders. Magkakaroon po yan ng mga pagkakataon na magkakamali ng kanyang desisyon, magkakaroon po yan ng pagkakataon na meron siyang mga pagkukulang, pero not to the point of disqualification. Okay, malinaw po yun? Okay? Dahil lahat po tayo pa rin, in a lot of ways, ay nagkakasala pa rin. Okay? Kaya naman kung qualified at in line sa Diyos ang isang leader ng church, tayo ay tunay na sumunod. Isipin na lamang ninyo ang lalim ng kanilang responsibilidad. At sa lalim nito, kasabay din na ipinapakita ng Diyos na siya lamang din ang nagsusustain sa kanila na magawa, maisabuhay, masunod sa biyaya ng Diyos ang mga kalooban niya para sa isang leader. Hindi dahil magaling lamang isang leader, kundi dahil ang lahat ay biyaya ng Diyos. Isipin nyo, may leader kayo na qualified at nasusustain at sinusustain ni God na magawa ang mga bagay na ito.
Ito po isang napakalaking blessing. Hindi ba ninyo ngayon susundin ang leader na itinalaga ng Diyos para sa inyo? Ang pag-disobey ninyo sa isang leader na tunay naman, na nakalinya sa disenyo ng Diyos, plano ng Diyos, ating makikita na ito din ay tunay na pag-disobey din sa ating Diyos. Diba? Malinaw na qualified siya, confirm siya, tinawag siya, nakikita yung characteristics niya, and then you will still continue to disobey, napakalaki pong kasalanan ang pag-disobey dahil siya yung itinalaga na ng ating Panginoong Diyos by His grace. So ang hindi pagsunod sa Hebrews 13:17 passage ay hindi po simpleng bagay lamang. Kung ito ay mailalahad natin ayon sa plano at disenyo ng Diyos, ang hindi pagsunod ay hindi din pagsunod sa Diyos. Dahil ang nais ng Diyos ay mag-guide ang bawat isa patungo sa Kanya. So tanungin nyo ang inyong sarili, ang leaders nyo nga ba, ako, pati ang mga administrators o mga self-servants ninyo, na i-guide nga ba kayo patungo kay Kristo Jesus? Na i-guide ba namin kayo patungo sa inyong paglago sa wangis ni Kristo Jesus? Patungo sa pagbibigay ng kaluwalhatian sa Kanyang pangalan? Ikaw ba ay tatanggi na mag-guide ka para sa iyong kabutihan at para sa kaluwalhatian ng Diyos? Diba? Kung disobey mo siya, parang tinatanggi mo na, hindi, ayoko ng guidance mo. Yung guidance mo nanggagaling doon sa plano at disenyo at kalooban ng Diyos. So mahalaga po na inyo pong pag-isipan ang mga katotohanan ito. So, obey your leaders. Hindi lang obey, pero dapat makita natin yung pag-obey natin, may pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos dahil binigyan po tayo ng isang leader sa ating church na tunay na nakaayon sa kanyang panawagan. Sa aking pagtatapos, aking bibigyan kayo lamang ng halimbawa sa Bible ng obedience sa leaders na nagbunga ng biyaya mula sa Diyos. Meron po mga several examples lamang po akong bibigay at 4 lamang po ito. 2 sa Old at 2 sa New. Exodus 12:14, Moses and the Israelites. Though syempre, palagi po silang nagagalit at palagi po silang pero makikita din pa rin po natin na may obedience pa rin po yung mga Israelites sa kanila. Okay? The Israelites actually followed Moses as their leader during the Exodus, despite na meron pong mga doubt, okay, at complaints sila dahil matigas po ang ulo nila, pero in the end, sila po ay tunay na sumunod sa commands na ito at sila po ay tunay na napalaya sa Egypt. May blessing because of obedience. Si Joshua at yung kanilang pag-conquest sa Jericho, sa Joshua chapter 6, alam niyo po yung story na yon? Yung nung nilid ni Joshua ang mga Israelites sa promised land at nag-obey sila ng instruction to march around Jericho. Di ba parang kung kayo siguro nandun, teka lang, wala akong gagawin, magmamarch lang ako? At bawal, tahimik lang? Madaldal ako? Di ba? They will just march around Jericho for 7 days at makikita natin their obedience, ano naging resulta? Bumagsak yung wall ng Jericho at kanilang na-conquer ito. So may blessing po ang obedience. Siguro sa 1 Corinthians 11, makikita din po natin yung leadership ni Paul doon sa early church. Okay? Makikita po natin si Paul, palagi po siya nagbibigay ng instruction sa church at that time, patungkol po sa doktrina at kung paano dapat sila mamuhay bilang isang mananampalataya. At makikita po natin sa kanyang letter, ini-emphasize po dito yung importance of following his teachings as he followed Christ. At naging blessing din po ito para sa kanilang mga mananampalataya, yung kanilang pagsunod kay Paul. Not only that, yung pagsunod din po ng apostles sa kanilang leader. Sino ba yung leader ng apostles? Kay Peter. Okay, makikita natin ito sa Acts chapter 2. After po na mag-ascend si Jesus Christ, si Peter po ang nag-lead sa mga apostles sa paglagana po ng gospel. At makikita po natin yung early church at that time, sila po ay nagpasakop at sumunod sa leadership ni Peter. At nagresulta po ito ng growth. Thousands of people believed in the name of the Lord dahil sa kanyang pag-lead sa kanila na ayon din sa kalooban ng ating Panginoong
Diyos. Ito po mga examples na ito, makikita natin yung illustration ng biblical principles of obedience to God given authority. At makikita din po natin yung blessings na nagre-resulta po ito ng maganda kung tayo ay tunay na susunod. Mabuti ba ang mag-obey? Ayaw. Siyempre, mahalaga po ito. Okay? Nalala ko lang, nung pinapunta po ako hindi naman, may request ng Usamis, approved ni Pastor Bob, meron siya mga directive sa akin na mahirap na gagawin sa Usamis this past 3 days po na naroroon ako. But I just obeyed. Though it was hard, though it was not easy, isipin nyo na lang yun, yung parang almost 8 hours of counseling, talking to people, and following the directives na mahirap po. The Lord has blessed my trip there. Mahirap man, pero sabi ko nga, it's worth it because it was a blessing for me na mag-grow in terms of counseling, mag-grow in terms of obedience din sa aking pastor kung ano yung dapat kong gawin sa church na iyon. I do hope na nakatulong po sa ating pag-aaral na makita ninyo ang mga katotohanan na ito at ma-encourage lalo kayo na sumunod, hindi dahil lamang po sinabi ko, kung hindi ito po ay nakaayon din sa salita ng Panginoong Diyos at sa kanyang disenyo at kanyang plano. Mahalaga po na makita po natin sa ating church iyon. That we will obey Brother Jay because he submits to Christ, to God's authority. He is called in the ministry also. At meron po itong confirmation from Pastor Bob and from the Church of Higher Rock. Makikita natin yung leadership characteristics na dapat din na nakikita sa kanya na ang laki nga naman din talaga ng kanyang responsibility. Kaya nga in the end, di ba, you obey, doon sa ating passage, obey your leaders and submit to them for they keep watch over your souls. Wala pa tayo doon sa keep watch over your souls. Those who will give an account, let them do this with joy, not with groaning. Kasi po, yung responsibility namin ay hindi po maliit na bagay. Help the leaders to lead in accordance to the Word of God, submit to them and obey them for the glory of God. Let us pray. Thank you, Lord God, once again for your Word, for teaching us this important truth na unang-una kami ay nagpapasalamat, Panginoon Ama, sa inyong mayamang biyaya, Panginoon, sa aming church, na kami nga po sa iyong tulong lamang kami po ay naililinya sa inyong kalooban. Not because of our own strength, not because of our own ability, nor skill, nor intelligence, Panginoon Ama, kung hindi ito po ay pagkilos lamang ng inyong mayamang biyaya sa aming lahat. And we pray, Lord, na ma-maintain po namin na kami ay magpatuloy na nagpapasakop lamang, Panginoon Ama, sa inyong salita at maging malinaw palagi sa aming buhay ang inyong salita at aming sundin po ito, Panginoon Ama, ng may tunay na pagpapasakop sa iyo, pagpapakumbaba sa iyo, at magresulta ang aming pagsunod sa inyong salita ng tunay na kaluwalhatian sa iyong pangalan. So Lord, we pray na makita po namin ito at aking ding dalangin, Panginoon Ama, na tulungan niyo din po ako bilang isang pastor na maging tapat patuloy sa iyo, nagpapasakop sa iyo, nagpapakumbaba sa iyo, at tulungan niyo po ako, Panginoon Ama, na hindi po malayo sa inyong salita. Kung hindi sa tulong din po ng buong church, Panginoon Ama, sama-sama po kami na manalangin, Panginoon Ama, sa bawat leaders ng church na meron po kami, na ang bawat isa ay tunay na nga ang tuon, ay mag-guide ang bawat isa patungo sa iyo, patungo kay Kristo, paglago kay Kristo, at para sa kaluwalhatian ng inyong pangalan. So we ask all of this, O God, because you are a faithful Father and a gracious God. Thank you, Lord God, once again for this morning. I pray for each one as we go on, Lord God, in the coming days, na kami nga po ay tunay po na magpasakop lamang sa iyo at sumunod lamang, Panginoon Ama, sa inyong kalooban at patuloy, Panginoon Ama, na kayo ang siyang maging sentro ng buhay po ng bawat pamilya na namumuhay, Panginoon Ama, na sumusunod sa iyo at nagbibigay ng kaluwalhatian sa inyong pangalan.
We pray for your blessing later on for the biblical counseling training po namin dahil mahalaga po yung aming pag-aaral. We pray, Lord God, that you will continue to give me strength, Lord God, and wisdom, Lord God, as I share your message. Thank you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and